Ang kwintas na iyan ay pag-aari ng namayapa kong asawa. Ang umaalingaw-ngaw na sigaw na iyon sa gitna ng marangyang restaurant ay biglang nagpatigil sa lahat ng usapan. Si Don Arturo Soriano, ang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang bilyonaryo sa Makati, ay nakatayo sa gilid ng kanyang mesa. Namumula ang kanyang mukha sa matinding galit habang ang kanyang hintuturo ay nakaduro sa dibdib ng isang batang janitress. Nanigas si Rosa sa gitna ng silid, hawak ang isang maruming basahan at pakiramdam niya ay nanlalamig ang kanyang dugo. Sa kanyang likas na reaksyon, nabitawan niya ang basahan at tinakpan ng kanyang dalawang kamay ang kanyang leeg, pinoprotektahan ang gintong kwintas na nakasabit doon. Sir, wala po akong ninanakaw, nauutal niyang sabi habang umaatras, pangako po. Ngunit hindi nakikinig si Don Arturo. Sinipa niya ang silyang nakaharang sa kanyang daraanan at sumugod patungo sa dalaga na tila isang nag-aalborotong bagyo. Ang mga customer sa kalapit na mesa ay nagsiatrasan sa takot dahil sa nagbabagang galit ng lalaki. Huwag kang magsinungaling sa akin, ungal ni Arturo habang inilalapit si Rosa sa isang poste. 23 taon kong hinanap ang alahas na iyan. Saan mo iyan kinuha? Namumula at natataranta, patakbong lumapit ang manager ng restaurant na si Sir Danilo. Don Arturo, pasensya na po. Singit ni Danilo sa pagitan ng dalawa habang kumakaway. Patawad po talaga. Bago lang ang babaeng ito. Isa siyang walang kwentang magnanakaw. Rosa, sibak ka na. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Walang awang hinawakan ni Danilo ang braso ni Rosa. Sinusubukang kaladkarin ang dalaga papuntang kusina. Napasigaw si Rosa sa sakit. Ngunit bago pa siya makapanlaban, isang matipunong kamay ang mahigpit na pumigil sa pulso ni Danilo. Hinigpitan ito hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri nito. Bitiwan mo siya, mababa at mapanganib na utos ni Arturo. Kung hahawakan mo pa siya ulit, isusumpa ko, pababagsakin ko ang negosyong ito bukas na bukas din. Nanginginig sa takot na mabilis na binitiwan ni Danilo ang dalaga at umatras ng nakataas ang mga kamay. Pero Don Arturo, nasa kanya po ang kwintas ninyo. Tumahimik ka at umalis ka sa paningin ko, bulyaw ni Arturo nang hindi man lang tumitingin sa manager. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Rosa. Napakalapit nila sa isa't isa kaya't naaamoy ni Rosa ang mamahaling pabango nito at nakikita ang wagas na pangungulila sa mga kulay abong mata ng matanda. Ibigay mo sa akin ang kwintas, utos nito. Nakalahad ang palad. Umiling si Rosa, desperadong mahigpit na hinawakan ng alahas. Akin po ito. Ito lang po ang natatanging alaala ko mula sa aking ina. Suot ko na po ito simula noong sanggol pa ako. Sinungaling! Sigaw ni Arturo, sabay suntok sa poste. Suot iyan ng asawa ko noong gabing mamatay siya sa isang aksidente. Walang nakaligtas. Wala. Tila hindi na mapigilan ang galit ni Arturo, ngunit ang gintong kwintas na iyon ay nagtatago ng isang katotohanang ibinaon sa loob ng 23 taon. Kung nais mong matuklasan ang lihim sa likod ng aksidenteng ito kasama namin, inaanyayahan ka naming mag-subscribe. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang maabot ang aming target na 1,000 followers. Salamat sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Nanginginig man, ngunit dala ng pambihirang paninindigan, kinapa ni Rosa ang kawit ng kwintas gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, inalis ito at itinaas sa tapat ng mukha ng bilyonaryo, ngunit hindi niya ito ibinibigay. Kung sa tingin niyo po ninakaw ko ito, sabihin niyo kung ano ang nakaukit dito. Basag ang boses na hamon ng dalaga. Kung sa inyo ito, dapat alam niyo kung ano ang nakasulat sa likod. Nanigas si Arturo. Tila tumigil ang kanyang paghinga. Lumambot ang kanyang boses, puno ng walang hanggang kalungkutan. Ang nakasulat ay A at C, magpakailanman. Dahan-dahang pinihit ni Arturo ang locket. Pinasadahan ng ilaw ang mga letrang nakaukit sa lumang ginto. A at C, magpakailanman. Isang pigil na paghikbi ang kumawala kay Arturo. Hinablot niya ang alahas mula sa kamay ng dalaga
at paulit-ulit na hinaplos ang ukit, tila nais siguraduhin na totoo ito. Imposible, bulong niya. Iniaangat ang paningin para salubungin ang mga mata ni Rosa. Ilang taon ka na? 23, sagot ni Rosa, hinahaplos ang kanyang blankong leeg. Kailan ang kaarawan mo? Hindi ko po alam ang eksaktong petsa. Pag-amin niya. Natagpuan po akong inabandona. Noong 12 ng Disyembre, tumigil ang ikot ng mundo ni Arturo. 12 ng Disyembre, ang eksaktong petsa ng aksidente. Ang petsa kung kailan niya inilibing ang kanyang asawa at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sumama ka sa akin. Biglang sabi nito, mahigpit na hinawakan ang siko ng dalaga. Wala na ang galit. Napalitan ito ng nag-aapurang pagkataranta. Hindi po ako sasama sa inyo kahit saan. Pilit na kumakawala si Rosa. Ibalik niyo ang kwintas ko. Babayaran kita. Inilabas ni Arturo ang kanyang pitaka at naghagis ng makapal na bundle ng pera sa kalapit na mesa nang hindi man lang ito tinitingnan. Bibigyan kita ng kalahating piso para lang makausap ako ng 10 minuto. 1 milyon kung sasama ka sa akin ngayon din. Pigil hininga ang buong restaurant. Tinitigan ni Rosa ang kalat-kalat na pera pagkatapos ay tumingin sa nagmamakaawang mga mata ng pinakamayamang lalaki sa siyudad. 1 milyon at kalahati, sabi niya, ramdam ang pintig ng puso sa kanyang lalamunan. At ibabalik niyo ang kwintas ko pagkatapos nating mag-usap. Deal. Lumingon si Arturo sa manager na nanginginig pa rin sa sulok. Danilo, gusto ko ng private room at ayaw kong may mambubulabog sa amin. Kapag may pumasok, tanggal ka sa trabaho. Walang pasubali, itinulak ni Arturo si Rosa papasok sa isang eksklusibong pasilyo. Habang naglalakad, inilabas niya ang kanyang cellphone at nanginginig na nagdial. Dr. Villanueva, si Arturo ito. Pumunta ka rito sa Casa Aurelia ngayon din. Magdala ka ng gamit para sa isang madaliang DNA test. Oo, tama ang narinig mo. Iwan mo kahit anumang ginagawa mo at pumunta ka rito. Usaping buhay at kamatayan ito. Ikinandado ni Arturo ang pinto ng kwarto. Ang tunog ng trangka ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa maliit na espasyo. Humarap siya, basag sa malamig na pawis at itinuro ang itim na leather sofa. Maupo ka, utos niya. Nanatiling nakatayo si Rosa, nakasandal ang likod sa pader at mabigat ang paghinga. Sabi niyo mag-uusap lang tayo, ganti niya, pinapanatili ang distansya. Buksan niyo ang pinto. Gusto ko na ang pera ko at gusto ko nang umalis. Hindi pinansin ni Arturo ang hiling niya. Niluwagan nito ang kanyang necktie na tila nasasakal siya at nagsimulang magpalakad-lakad na parang nakakulong na leon. Sa iyo na ang pera kapag tapos na ang doktor, sabi niya nang hindi tumitingin dito. Ngayon, magsalita ka. Sabi mo, natagpuan ka noong December 12. Anong oras? Hindi ko po alam. Bantay saradong sagot ni Rosa sa bawat galaw ng bilyonaryo. Sanggol pa lang po ako. Paano ko malalaman ang oras? Biglang tumigil si Arturo at lumapit, nilusob ang personal na espasyo ng dalaga. Kitang-kita ni Rosa ang mga ugat na umbok sa leeg ng lalaki. Anong kinukwento sa iyo nang nag-alaga sa iyo? Giit nito, matensyon ang boses. May sinabi siguro sila sa iyo. Walang taong basta na lang sumusulpot. Sinong nagdala sa iyo doon? Nag-alangan si Rosa. Ayaw niyang pinag-uusapan ang nakaraan niya, ang kwentong nagtakda sa kanya bilang isang batang hindi ginusto. Ngunit ang takot sa matanda ang nagtulak sa kanyang sumagot. Sabi ni Sister Sol, gabi na raw po noon, madaling araw, malakas ang ulan. Isang bagyo, pagtatama ni Arturo sa isang bulong. May matinding bagyo ng gabing iyon, ituloy mo. May nag-doorbell po sa bahay ampunan, patuloy ni Rosa habang nakayuko. Pagbukas ng madre, wala na raw pong tao. Isang bundle na lang sa sahig, nakabalot sa isang madumi at basang panlalaking jacket. Mahigpit na hinawakan ni Arturo ang balikat ni Rosa. Jacket? Anong klasing jacket? Nasasaktan po ako. Sigaw ni Rosa. Itinulak ang lalaki. Agad siyang binitiwan ni Arturo. Itinaas ang mga kamay, bagaman nagliliyab pa rin ang mga mata nito. Patawad. Ituloy mo. Leather jacket po.
sabi ni Rosa, hinihimas ang kanyang braso. Luma, amoy tabako at langis ng makina. Sabi ng madre, mukhang damit daw po ng isang pulubi o mekaniko. Isang mekaniko. Napapikit si Arturo. Naglakbay ang isip niya 23 taon sa nakaraan. Walang mekaniko sa sirkulo nila, pero nangyari ang aksidente sa isang kalsada sa kabundukan ng Tagaytay. Kahit sino ay pwedeng napadaan. At ang kwintas? Dilat muli ng mga mata ni Arturo. Nasa loob daw po ng jacket. Suot ko, sabi ni Rosa, hinahaplos ang blangkong leeg. Nakabuhol. Nang mahigpit na mahigpit. Parang takot ang nagsuot na mahulog ito. Itinago ito ni Sister Sol sa vault hanggang sa mag-18 ako. Ito lang daw po ang kaisa-isang pamana sa akin. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa pag-uusap. Buksan mo, si Dr. Villanueva ito. Binuksan ni Arturo ang pinto. Isang lalaking ubanin na may makapal na salamin ang nagmamadaling pumasok, bit-bit ang isang medical bag. Sa likod niya, sumilip ang manager na si Danilo, pero mabilis na isinara ni Arturo ang pinto sa mukha nito. Anong nangyayari, Arturo? Hinihingal na tanong ng doktor. Bakit biglaan? May sugat ka ba? Kumuha ka ng DNA test sa aming dalawa, turo ni Arturo kay Rosa. Ngayon din, gusto ko ng direct paternity comparison. Tinitigan ng doktor ang dalagang janitress pagkatapos ay ang bilyonaryo at natawa sa di makapaniwalang sitwasyon. Paternity? Arturo, nagbibiro ka ba? Nakainom ka ba? 23 taon na mula nang mamatay si Carmela. Gawin mo na lang, umangal si Arturo, kinukuwelyuhan ng doktor. Nasa kanya ang kwintas ni Carmela. Suot niya, bumagsak ang katahimikan sa kwarto. Namutla si Dr. Villanueva at tiningnan si Rosa gamit ang bagong pananaw, sinusuri ang mga bahagi ng mukha nito ng may propesyonal na panggigilalas. Diyos ko, bulong ng doktor. Ang kanyang mga mata, nakuha niya ang mga mata ni Carmela. Tama na ang titig, kunin mo na ang sample. Utos ni Arturo, itinulak ang doktor papunta sa sofa. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Dr. Villanueva, ang kanyang bag, naglabas ng 2 sterile cotton buds at test tubes. Maupo ka, Hija, malambing na sabi ng doktor. Umupo si Rosa nang matigas sa dulo ng sofa. Gusto ko muna ang pera ko. Matalim ang tingin niya kay Arturo. 1,250,000. Ngayon na. Nilabas ni Arturo ang kanyang checkbook at isang gintong ballpen. Mabilis na nagsulat at pumirma ng pabigla. Pinunit niya ang tseke at ipinatong sa mesa. 2,000,000, sabi niya, para sa abala. Ngayon, ibuka mo ang bibig mo. Kinuha ni Rosa ang tseke, sinuri ang halaga, isinilid sa bulsa ng kanyang apron at ibinuka ang bibig. Pinunasan ng doktor ang loob ng kanyang pisngi. Ginawa rin niya ito kay Arturo pagkalipas ng ilang segundo. Gaano katagal? Tanong ni Arturo. Kung gigisingin ko ang lab technician at babayaran ng triple, kinwenta ng doktor habang nakatingin sa relo, mga 4 na oras. Pero Arturo, huwag kang masyadong umasa. Minsan, dahil sa sobrang pangungulila, nakakakita tayo ng mga bagay na hindi naman totoo. Dalhin mo na iyan sa lab. Balewala ni Arturo sa babala. Dito lang ako kasama niya. Ano? Napablikwas si Rosa. Hindi. Ang usapan, test lang tapos aalis na ako. May trabaho pa ako bukas ng umaga. Wala kang pupuntahan, hinarangan ni Arturo ang pinto. Kung ikaw nga ang taong iniisip ko, hindi ka na kailanman maglilinis ng sahig habang buhay. At kung hindi, kailangan kong malaman kung paano napunta sa iyo ang alahas na iyan. Kidnapping ito, sigaw ni Rosa. Kinakapa ang cellphone sa bulsa. Tatawag ako ng pulis. Hinablot ni Arturo ang cellphone mula sa kanya bago pa man niya ito mabuksan. Tawagan mo kahit sino kapag nakuha ko na ang resulta, malamig nitong sabi. Hanggang doon, bisita kita. Bilanggonyo ka mo. Ganti ni Rosa, may luhang nangingilid sa galit. Hindi itinanggi ni Arturo. Lumingon siya sa doktor. Tawagan mo ako pagkatapos mismo ng pagsusuri ng makina. Kahit 1 minuto, huwag kang mahuhuli. Tumango ang doktor, tiningnan ng may awa ang dalaga at nagmamadaling lumabas.
Ikinandado muli ni Arturo ang pinto at naupo sa silyang kaharap ni Rosa. Ngayon, tinitigan siya ni Arturo. Kwento mo sa akin ang tungkol sa lalaking naka-leather jacket. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi sa presinto dinala ni Arturo si Rosa, kundi sa kanyang eksklusibong penthouse sa Makati, tahimik at matensyon ang biyahe. Pagdating doon, kinumpiska ng mga guwardiya ang telepono ni Rosa at hinarangan ang pribadong elevator. Walang lalabas o papasok, utos ni Arturo sa head of security. Kung susubukan niyang tumakas, pigilan niyo pero huwag ninyong sasaktan. Nakahalukip-kip si Rosa, nakatayo sa gitna ng napakalawak na sala na mas mukhang museo kaysa bahay. Iligal ito. Mataas ang boses niya. Kinidnap niyo ako. Nasa ilalim ka ng proteksyon ko hanggang sa tumunog ang teleponong iyan, turo ni Arturo sa cellphone na nasa ibabaw ng glass table. Maupo ka. Bago pa makapagreklamo si Rosa, bumukas muli ang elevator. Pumasok ang isang matangkad na lalaking nakasuit, may bitbit na leather briefcase. Siya, si Attorney Ignacio, ang personal na abogado ng pamilya Soriano. Arturo, nasisiraan ka na ba ng bait? Bungad ni Ignacio. Tumawag sa akin ang manager ng restaurant. Kinidnap mo raw ang empleyado nila. Alam mo ba ang eskandalong idudulot nito? Tumahimik ka, Ignacio, sabi ni Arturo nang hindi lumilingon. Maupo ka at maghintay. Pinandilatan ni Ignacio si Rosa, tiningnan mula ulo hanggang paa. Siya ba ito? Ngisi ng abogado. Ang babaeng may kwintas? Arturo, lumang modus na ito. May nag-imbestiga sa nakaraan mo, bumili ng replika sa pawn shop, at inilagay ang babaeng ito sa landas mo. Hindi po ako manloloko! Sigaw ni Rosa, humakbang palapit sa abogado. At totoo ang kwintas ko. Oh, talaga? Tumawa ng sarkastiko si Ignacio. At paano mo ipaliliwanag na ang isang janitress ay may alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Sinong nagbayad sa'yo kalaban sa negosyo? Wala pong nagbayad sa akin. Lumingon si Rosa kay Arturo. Hayaan niyo akong tawagan ng ampunan. Kausapin ninyo si Sister Sol. Sasabihin niya sa inyo. Siya ang sumalubong sa lalaking nag-iwan sa akin doon. Tiningnan ni Arturo ang abogado, pagkatapos ay si Rosa. Gawin mo, ibinalik niya ang cellphone sa dalaga. I-loudspeaker mo. Nanginginig na nag-dial si Rosa. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ang isang matandang boses. Bahay Kalinga, magandang gabi. Sister Sol, ako po ito, si Rosa. Ilinapit niya ang bibig sa telepono. Nasa gulo po ako. Kailangan ko pong sabihin ninyo sa mga kasama ko kung paano ako napunta sa ampunan. Parang awa niyo na po, usaping buhay at kamatayan ito. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Rosa, anong problema anak? May masama bang nangyari sa'yo? Pakikwento lang po ang gabi nang matagpuan niyo ako. Yumuko si Arturo palapit sa mesa, seryosong nakikinig. 23 taon na ang nakararaan. Basag ang boses ng madre sa speaker. Gabi ng matinding bagyo, ika, 20 ng Disyembre. Nakarinig kami ng doorbell. Pagbukas ko, walang tao. Isang basket lang na may sanggol nakabalot sa isang malaking leather jacket. May nakita ba kayong tao? Matigas na singit ni Arturo. Sino ang lalaking iyon? Natakot ang madre. Sino po sila? Sagutin mo ang tanong niya. Sister, pakiusap ni Rosa. May nakita akong anino, pag-amin ni Sister Sol. Isang lalaking tumatakbo papunta sa isang lumang pickup truck. Ika-ika siyang maglakad, parang sugatan. May isinigaw siya bago siya umalis. Ano ang isinigaw niya? Tanong ni Ignacio. Ngayon ay seryoso na. Sumigaw siya ng, patawarin ako ng Diyos, patawarin niyo ako. At saka siya umalis. Hindi na siya bumalik. Bumagsak ang katahimikan sa buong penthouse. Napapikit si Arturo, isang lalaking ika-ika. Isang lumang pickup truck. Salamat po, sister. Bulong ni Rosa bago ibinaba ang tawag, bago pa makapagtanong ang madre. Niluwagan ni Ignacio ang kanyang necktie. Bakas ang pagkabalisa. Hindi pa rin iyan patunay. Arturo, pwede iyang kahit sinong tao. Isang nagsisising tatay na iniwan ang anak sa labas.
Namatay si Carmela ng gabing iyon, boses mula sa hukay, ang tugon ni Arturo, at nawala ang bata. Kung nandoon ang lalaking iyon sa aksidente, dalawa lang ang ibig sabihin, iniligtas niya ang anak ko o ninakaw niya ito. Huwag kang masyadong umasa, atake ni Ignacio. Kapag negatibo ang DNA, idedemanda ko ang babaeng ito ng estafa at pangingikil. Sisiguraduhin kong sa kulungan siya mabubulok sa susunod na 10 taon. Ramdam ni Rosa ang pag-ikot ng kanyang sikmura, ngunit taas noo siyang tumayo. Kung negatibo ang resulta, ako na mismo ang lalakad papuntang presinto, matapang niyang sagot. Pero kung positibo, gusto kong lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Mabagal at nakakapasong lumipas ang oras. 1 oras, 2, 3, walang kumain, walang uminom. Nakatayo si Arturo sa tapat ng malaking salamin, nakatingin sa mga ilaw ng Makati. Nakaupo si Rosa sa sofa, yakap ang mga tuhod. Nagbabasa si Ignacio ng mga dokumento sa kanyang tablet pero panay ang sulyap sa relo. 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ni Arturo. Nakakabingi ang tunog nito sa tahimik na silid. Dahan-dahang lumingon si Arturo. Nakapangalan sa screen si Dr. Villanueva. Tinitigan ito ni Arturo na parang isang bombang sasabog. Tumayo si Rosa, halos kumawala ang puso sa dibdib. Ibinaba ni Ignacio ang kanyang tablet. Sinagot ni Arturo ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Magsalita ka, utos niya. Pagod ngunit malinaw ang boses ni Dr. Villanueva. 3 beses kong sinuri ang mga sample, Arturo, ayokong magkamali. At ano nga? Nanggigil na sagot ni Arturo. Nakakuyom ang mga kamao. Perpekto ang match, sabi ng doktor. 99.9%. Arturo, siya ang anak mo. Tila huminto ang mundo. Nabitawan ni Ignacio ang kanyang ballpen. Tinakpan ni Rosa ang kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Walang sinabi si Arturo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at iniangat ang tingin. Ang kanyang malamig at parang aserong mga mata ay ngayon ay puno ng luha. Hakbang-hakbang niyang tinawid ang silid. Napaatras si Rosa sa tindi ng kanyang tingin, ngunit hindi siya tumigil. Bumagsak si Arturo, lumuhod sa harapan ng dalaga. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng kinatatakutang bilyonaryo sa harap ng kahit na sino. Buhay ka! Bulong niya, basag ang boses. Mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Rosa na tila iyon ang nagdudugtong sa kanya sa buhay. Diyos ko, buhay ka! Nakatitig si Rosa sa lalaking kinatakutan niya, ilang oras pa lang ang nakalipas, ngayon ay nakaluhod at umiiyak sa kanyang mga paanan. Malakas siyang tinamaan ng katotohanan. Hindi siya ulila, hindi siya isang pagkakamali. Anak siya ng isang tao, tatay. Ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang mga labi bago pa man niya mapag-isipan, kakaiba at bago. Inilibing ni Arturo ang kanyang mukha sa mga kamay ng kanyang anak at humagulgol, inilalabas ang 23 taong naipong sakit at pangungulila. Namutlang parang nakakita ng multo si Ignacio, kinuha ang kanyang briefcase at tahimik na lumabas ng silid, batid niyang nakasaksi siya ng isang himalang hindi niya kailanman matututulan. Tumayo si Arturo, pinapahid ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa isang iglap, nawala ang kahinaan sa kanyang mukha at bumalik ang maskara ng isang walang awang negosyante. Kailangan mo ng mga bagong damit, sabi ni Arturo, kinukuha ang cellphone at isang maayos na kwarto. Tatawagan ko ang kasambahay para ihanda ang blue room. Iyon ang pinakamalaki. Si Rosa, na nagpoproseso pa rin ng katotohanang may ama siya, ay patagilid na tumayo. Sandali lang, sabi niya, nakataas ang kamay. Hindi ako titira rito. Biglang tumigil si Arturo. Nasa ibabaw pa ng screen ang daliri. Anong sabi mo? May inuupahan akong kwarto, paliwanag ni Rosa. Nakakaramdam ng liit sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang ama. May mga kailangan pa akong gawin. Kailangan kong pakainin ang pusa ko. Hindi ako pwedeng basta na lang lumipat sa isang marangyang penthouse dahil lang may isang pirasong papel na nagsasabing magkadugo tayo. Sinasabi sa papel na iyon na ikaw ay isang Soriano,
sagot ni Arturo, lumapit sa kanya, at ang pamilya Soriano ay hindi nakatira sa inuupahang kwarto sa Tondo. Dito ka titira, kasama ko. Hindi niyo ako pag-aari, sigaw ni Rosa, umaatras. 23 taon akong nabuhay nang wala kayo. Hindi ko kailangan na bigla kayong darating para kontrolin ang buhay ko. Tumaas ang tensyon sa kwarto. Nagtagis ang bagang ni Arturo. Sanay siyang sinusunod ng walang reklamo. Hindi ito tungkol sa kontrol. Tungkol ito sa kaligtasan mo. Bumaba ang boses ni Arturo. Mag-isip ka, Rosa. Namatay ang asawa ko sa isang car crash na tinawag ng mga pulis na aksidente. Sabi nila walang nakaligtas, na nasunog ng tuluyan ang sasakyan. Kinilabutan si Rosa. Tapos, nandito ka, patuloy ni Arturo, nakaturo sa kanya. Buhay, walang kahit anong paso sa katawan. Ibig sabihin, nagsinungaling ang police report. Ibig sabihin may kumuha sa'yo bago sumabog ang sasakyan at itinago ka sa ampunan. Naglakad si Arturo papunta sa bintana, madilim ang mga matang nakatingin sa syudad. May nakakaalam na buhay ka, pero hindi sinabi sa akin. May nagnakaw sa'yo mula sa mga yakap ko. Hanggat hindi ko natutuklasan kung sino at bakit, hindi ka lalabas ng bahay na ito nang walang mga bodyguard. Natahimik si Rosa. Nakakatakot ang lohika ni Arturo, ngunit tama. Kung namatay ang ina niya sa apoy, sino ang nagligtas sa kanya? At bakit nagtago ang nagligtas na iyon? Kailangan ko pong umuwi, pilit ni Rosa, pero mas malambot na ang boses. Nandoon ang mga litrato ng mga kaibigan ko sa ampunan. Nandoon ang diary ko noong bata pa ako. Hindi ko pwedeng iwan lahat iyon. Napabuntong hininga si Arturo at matigas na tumango ng isang beses. Sige, pupunta tayo bukas. Pero sasama ka sa mga tauhan ko at babalik ka rin kasama ko. Maliwanag. Sige, pumayag si Rosa. Nakahalukip-kip. Pero huwag niyo akong tawaging Tala. Rosa ang pangalan ko. Tala ang pangalang pinili ng iyong ina bago siya mamatay. Malambing na sabi ni Arturo, kumukuha ng lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Gusto niyang pangalanan kang Tala para maging liwanag ka namin. Inabot niya ang litrato. Nanginginig ang mga daliri ni Rosa nang kunin ito. Isa itong malabong litrato ng isang tumatawang bata, pangbabae, may maitim na buhok at parehong kulay pulot na mga mata na nakikita ni Rosa araw-araw sa salamin. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Parang may bumara sa lalamunan ni Rosa. Tala. Bulong niya, sinusubukan ang pangalan. Kakaiba pakinggan, pero parang pakiramdam ng isang tahanan. Hindi na siya binigyan ni Arturo ng oras para maging emosyonal. Lumingon ito sa pinto kung saan naghihintay ang head of security. Ihanda ang sasakyan para bukas ng maaga at tawagan niyo si Detective Aris. Gusto kong nandito siya para sa almusal. Isang detective? Iniangat ni Tala ang paningin mula sa litrato. Ang pinakamagaling na private investigator sa bansa, sagot ni Arturo na may malamig ng ngiti. Bubuksan natin ulit ang kaso ng aksidenteng iyon. Huhukayin natin ang bawat kasinungalingang sinabi nila 23 taon na ang nakararaan. Kinabukasan ng umaga, abala ang dining room ng penthouse. Si Detective Aris, isang kalbong lalaki na may peklat sa pisngi at mukhang isang linggo ng walang tulog, ay seryosong nakikinig habang umiinom ng black coffee. Pambihirang kwento ito, Don Arturo, sabi ni Detective Aris, nakatingin sa resulta ng DNA test sa mesa. Oo, kung nasa loob ng sasakyan si Senyorita Tala, walang kwenta ang forensic report. Gusto kong malaman kung sinong mga nandoon sa crime scene, utos ni Arturo. Gusto ko ang pangalan ng lahat ng pulis, bumbero at paramedics na rumesponde ng gabing iyon. At gusto kong hanapin ang lalaking naka-leather jacket. Ang multo, bulong ni Tala na nakaupo sa tapat ng mesa, nakakaramdam ng pagkailang sa mamahaling damit na ipinasuot sa kanya ni Arturo. Sabi ng madre, ika-ika siyang maglakad. Isinulat ng detective ang detalyeng iyon sa kanyang notebook. Isang pilay na pulubi na naka-leather jacket sa gitna ng bagyo sa kalsada ng Tagaytay, pag-uulit ng detective. Kakaunti ang impormasyon, pero panimula na yan. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Tala.
na ibinalik na sa kanya ni Arturo sa ibabaw ng mesa. Isa itong text message mula sa unknown number. Binasa ito ni Tala at namutla ang kanyang mukha. Tay. Tawag niya. Likas nang lumabas ang salita dahil sa takot. Agad na yumuko si Arturo, palapit sa kanya. Anong meron? Ipinakita ni Tala ang screen. Maikli at marahas ang mensahe. Enjoyin mo ang bagong buhay mo hanggat kaya mo. Ang mga patay na lihim ay dapat manatiling patay. Binasa ni Arturo ang mensahe at ang mukha niya ay napalitan ng nakamamatay na galit. Hinablot niya ang telepono kay Tala at ibinigay sa detective. I-trace mo ang numerong ito, gigil ni Arturo. Ngayon din, tiningnan ni Detective Aris ang screen, mabilis na tumayo at nilabas ang kanyang sariling gamit. Kumpirmado ang hinala natin, Don Arturo, mabigat na sabi ng detective. May nagmamanman at hindi sila masaya na lumitaw ang anak ninyo. Tinitigan ni Tala ang kanyang ama. Nararamdaman ang bigat ng gintong hawla na sumasara sa paligid niya. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang pagkatao. Isa na itong pangangaso. Malakas na isinara ni Detective Aris ang kanyang laptop. Nagulat si Tala. Encrypted ang signal ng mensahe, sabi ni Aris. Hinahaplos ang peklat sa pisngi. Kung sino man ang nagpadala ng banta, alam niya ang ginagawa niya. Hindi ito ordinaryong tambay, Don Arturo. Profesional ito. Hinampas ni Arturo ang mesa, nagpakalansing sa mga porselanang plato. Wala akong pakialam kung multo pa siya. Ungal ni Arturo. Gusto kong malaman kung sino ang nandoon sa kalsadang iyon. 23 taon na ang nakararaan. Tayo na. Saan? Tanong ni Tala habang tumatayo. Kung saan nagsimula ang lahat, sagot ni Arturo. Kinukuha ang kanyang coat sa kalsada ng Tagaytay. Mabilis at tahimik ang bayahe, sakay ng armored SUV. Binabagtas ng security convoy ni Arturo ang mga mapanganib na kurbada ng kabundukan na parang isang itim na ahas na metal. Nakatingin si Tala sa bintana, nahihilo habang sila ay umaakyat. Mabilis na dumaraan ang matataas at madilim na puno ng pino. Huminto ang sasakyan sa isang inabandonang rest stop, protektado lamang ng kinakalawang na rehas na bakal. Malakas ang ihip ng hangin. Naunang lumabas ang mga guwardiya para isecure ang lugar. Bumaba si Arturo at inalalayan si Tala. Malamig ang kanyang kamay, ngunit mahigpit ang hawak niya. Naglakad sila papunta sa gilid ng bangin. Sa ibaba, daan-daang metro ang lalim, makikita pa rin ang bahagi ng gubat na nasunog at hindi na tuluyang nakabawi. Dito nangyari, basag ang boses ni Arturo laban sa hangin. 11:00 ng gabi, malakas ang ulan. May isang truck na sumakop sa lane namin. Nawalan ako ng kontrol. Tumingin si Tala sa bangin. Naiisip ang pagkahulog, ang apoy, ang matinding takot. Paano ako nakaligtas dito? Bulong niya. Iyan ang aalamin natin. Lumapit si Detective Aris, may bitbit na makapal na folder. Don Arturo, nirepaso ko ang orihinal na autopsy report habang nasa biyahe tayo. May hindi tugma. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na lumingon si Arturo. Binuksan ni Aris ang folder at naglabas ng naninilaw na papel. Isinulat ng forensic expert na masyadong sunog ang katawan kaya imposibleng makilala ang mukha. Ginamit nila ang dental records. Pero tingnan niyo ito, walang anumang binanggit tungkol sa pagbubuntis sa pelvic exam. Hinablot ni Arturo ang papel. Sabi nila, tinupok na raw ng apoy ang lahat. Hindi binubura ng apoy ang mga buto. Don Arturo, singit ng detective. Kung namatay ang sanggol sa loob ng sinapupunan niya, dapat may nakita silang labi ng fetus, maliliit na buto, kahit ano. Pero blanco ang report. Ibig sabihin, dalawa lang yan. Inkompetente ang doktor. O binayaran siya para manahimik. O nanganak na siya bago siya namatay. Patuloy ni Tala, nakatitig sa gubat sa ibaba, ang lalaking naka-leather jacket. Inilabas niya ako. Kailangan nating bumaba riyan, sabi ni Arturo, naglakad papunta sa likod ng SUV para kumuha ng tali. Gusto kong makita ang eksaktong lokasyon. Mapanganib yan, boss, babala ni Aris. Pero may mas maganda akong lead. Sa police report,
May isang footnote na halos hindi na mabasa. Isang tawag mula sa isang lokal na nurse ng gabi ring iyon, si Aling Myrna. Nagtatrabaho siya sa isang barangay clinic malapit dito. Tumawag siya sa mga pulis para i-report ang isang kahina-hinalang lalaki na nagtangkang magnakaw ng medical supplies. Pero masyadong abala ang mga pulis sa aksidente ninyo kaya binaliwala nila. Saan nakatira ang babaeng iyan? Inihagis ni Arturo ang tali pabalik sa sasakyan. Buhay pa ba? Ayon sa records ko, tiningnan ni Aris ang notebook. Nakatira siya sa isang home for the aged 20 kilometro mula rito. Tayo na. Inalalayan ni Arturo si Tala pabalik sa sasakyan. Gusto ko siyang makausap bago pa malaman ng nagpadala ng mensahe na nag-iimbestiga tayo. Makalipas ang kalahating oras, pumasok sila sa lobby ng bahay Pag-asa Home for the Aged. Amoy disinfectant at gamot ang lugar. Hindi na naghintay si Arturo sa receptionist. Dumiretso siya sa recreation room, sunod sina Aris at Tala. Natagpuan nila si Aling Myrna na nakaupo sa wheelchair sa harap ng bintana, walang katapusang naggagansilyo. Isa siyang napakatandang babae na may puting-puting buhok at nanginginig na mga kamay. Aling Myrna? Lumuhod si Detective Aris sa tabi niya. Tumigil ang matanda sa paggagansilyo at tiningnan siya gamit ang maluluha ngunit malinaw na mga mata. Hindi na ako nurse, iho. Wala na akong mga gamot. Hindi po kami pumunta rito para sa gamot, humakbang si Arturo. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid. Nandito kami para magtanong tungkol sa gabi ng December 12 na 23 taon na ang nakakaraan. Ang gabi ng aksidente ng pamilya Soriano. Nanginig ang mga kamay ng matanda at nabitawan ang kanyang karayom. Ang aksidente ng bilyonaryo. Bulong niya. Ang apoy sa bundok. Tumawag kayo sa mga pulis ng gabing iyon, giit ni Aris. Sabi niyo may nakita kayong lalaki. Walang nakinig sa akin. Bakas ang pait sa boses ni Aling Myrna. Sabi nila, lasing na pulubi lang daw yon. Pero alam ko ang nakita ko. Ano po ang nakita ninyo? Lumapit si Tala. Yumuko siya para magpantay ang paningin nila ng matanda at hinawakan ang kamay nito. Pakisabi po sa amin. Napakahalaga po nito. Tinitigan ni Aling Myrna si Tala. Naniningkit ang mga mata na tila sinusubukan unawain ang isang malayong imahe. Kamukha mo siya. Bulong ng matanda. Yung babae sa litrato sa dyaryo. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa lalaking iyon. Naiinip na utos ni Arturo. Bumuntong hininga si Aling Myrna at tumingin sa bintana. Pumasok siya sa klinik dumaan sa likod. Basang-basa siya, amoy usok at sunog na dugo. Nakasuot siya ng malaking leather jacket. Ano ang kailangan niya? Tanong ni Aris. Hindi niya gusto ng pera, sabi ni Aling Myrna. Gusto niya ng sinulid na pangtahi at gatas. Gatas? Umikot ang sikmura ni Arturo. Baby formula, paliwanag ni Aling Myrna. Desperado siya, umiiyak siya. Sunog ang mga kamay niya. Binigay ko sa kanya ang hinihingi niya at sinabing pumunta siya sa ospital. Pero sabi niya, hindi raw pwede. Kukunin daw nila ito. Kukunin ang alin? Tanong ni Tala. Yung batang babae, sagot ni Aling Myrna. Sabi niya kailangan daw niyang iligtas ang bata dahil nasa langit na ang nanay nito. Napapikit si Arturo, pinipigilan ang luha. Totoo nga, nanganak si Carmela. Namatay si Carmela na alam niyang buhay ang anak nila. Kilala niyo po ba ang lalaking iyon? Naglabas ng notebook si Aris. Sinabi ba niya ang pangalan niya? Umiling si Aling Myrna. Hindi. Pero, pamilyar siya sa akin. Isa siya sa mga taong grasa na nakatira sa mga abandonadong kubo sa gubat. Ang tawag nila sa kanya ay Mang Cardo na Pilay. Mang Cardo. Inukit ni Arturo ang pangalang iyon sa kanyang isipan na tila isang sentensya. Alam niyo ba kung nasaan siya ngayon? Nawala na siya simula ng gabing iyon, sabi ng matanda. Pero dati siyang nag-extra sa isang lumang bodega sa kabila ng probinsya sa May Tondo. Kung buhay pa siya, baka may nakakaalala sa kanya roon. Biglang isang malakas na tunog ng basag na salamin ang bumasag sa pag-uusap. Isang batong nakabalot sa papel ang bumasag sa bintana at bumagsak sa paanan ni Arturo. Agad na pumasok ang mga guwardiya.
Nakabunot ang mga baril. "Dapa!" sigaw ni Aris. Itinulak si Tala sa sahig. Hindi gumalaw si Arturo. Yumuko siya at pinulot ang bato. Binuksan niya ang papel ng may nanginginig na galit. "Ano pong nakasulat?" Nanginginig na tanong ni Tala mula sa sahig. Binasa ni Arturo ng malakas ang mensahe. Ang tono ay nangangako ng paghihiganti. "Tigil-tigilan niyo ang paghuhukay sa abo o masusunog kayo kasama niya." "Sinusundan nila tayo," sabi ni Aris. Nakatingin sa bakanting kalsada mula sa basag na bintana. Mabuti, nilamukot ni Arturo ang papel sa kanyang kamao. Ibig sabihin, natatakot sila. Tayo na sa bodega. Hahanapin natin si Mang Cardo bago pa nila siya mahanap. Huminto ang convoy sa pasukan ng Barangay San Isidro sa Tondo, ang isa sa pinakamahirap na lugar sa Maynila. Wala ritong mga nagtataasang gusaling gawa sa salamin. Puro siksikang bahay na yari sa semento at yero, mga basag na bintana at kupas na graffiti. Nandidiring tumingin si Arturo mula sa madilim na bintana ng sasakyan. "Maze ang lugar na ito," sabi ni Detective Aris habang tinitingnan ang isang mapa. "Saan tayo mag-uumpisa?" 10 taon nang sarado ang bodega, sagot ng detective. Ngayon, ginagawa na itong tambayan ng mga walang tirahan. Kung buhay pa si Mang Cardo, nandoon siya. "Pumasok kayo, ilabas niyo siya rito, at umalis na tayo," utos ni Arturo. Bubuksan na sana ang pinto. "Sandali," hinawakan ni Tala ang braso niya. "Hindi kayo pwedeng pumasok dyan na ganyan ang suot niyo." Tiningnan niya ang mamahaling suit at relo ni Arturo. "Ano ang gusto mong gawin ko? Mag-disguise? Wala tayong oras. Ako na ang makikipag-usap," sabi ni Tala habang bumababa ng sasakyan. "Amoy pera at pulis kayo. Kung papasok kayo doon at mag-uutos, mananahimik silang parang mga tahong. Kilala ko ang mga taong ito. Naging ganito rin ang buhay ko." Nag-alangan si Arturo, pero tumango si Aris. "Tama ang anak niyo, Don Arturo. Ang presensya ninyo ay sumisigaw ng autoridad. Dito, galit sila sa autoridad. Naglakad sila sa masikip na eskinita, amoy nasusunog na basura at maalinsangan ang hangin. Isang grupo ng mga tambay ang naglalaro ng Karay Cruz sa gilid. Nang makita nila si Arturo at ang mga bodyguard, tumigil sila at dumura sa lupa. "Naliligaw ba kayong mga turista?" Humarang ang isang lalaking may tattoo sa leeg. "May bayad ang pagdaan dito." Akmang bubunot ng baril ang mga bodyguard ni Arturo. Mabilis na tumaas ang tensyon. "Tumabi ka," babala ni Arturo, napakalamig ng boses. "O ano, tatawag ka ng pulis, boss?" Pangaasar ng lalaki, sabay labas ng balisong. Bago pa makakilos si Arturo, humakbang si Tala. Itinulak ang kanyang ama sa likod gamit ang nakakagulat na lakas at hinarap ang lalaking may tattoo. "Itago mo yan, Boyet," matigas na sabi ni Tala. Napakurap ang lalaki, nalilito. "Kilala mo ako? Nililinisan ko ang karinderya kung saan kayo nagwawaldas ng pera tuwing Biyernes. Nakahalukip-kip na," sabi ni Tala. "Alam kong may sakit ang anak mo sa Block 4 at alam kong kapag ginalaw mo ang lalaking ito, dadagsa ang mga pulis dito at walang matitira sa barangay na to. Gusto mo ba yon para sa anak mo?" Dahan-dahang ibinaba ni Boyet ang kanyang balisong. Nakilala ang dalaga, yung janitress. "Anong ginagawa mo kasama ng mga buitreng to?" "Hinanahanap ko si Mang Cardo." Binaliwala ni Tala ang insulto. "Yung pilay. Sabi nila, nasa lumang bodega siya. Kailangan ko siyang makausap, usaping buhay at kamatayan ito." "Boyet." Nag-atubili si Boyet, pasulyap-sulyap sa perang nakaumbok sa bulsa ni Arturo, pero pagkatapos ay tiningnan ang nagmamakaawang mga mata ni Tala. Multo si Mang Cardo, bulong ni Boyet. Wala siyang kinakausap. Nakatira siya sa lumang watchtower ng bodega sa West Zone, pero mag-ingat kayo, may shotgun yon at ayaw niya ng bisita. "Salamat," sabi ni Tala. Paglagpas nila, tiningnan ni Arturo ang anak na may halong pagkamangha at respeto. "Paano mo nalaman ang lahat ng yon?" Mahinang tanong niya. "Nagbabasa ba kayo ng financial reports?" "Nakikinig ako sa mga tao," sagot ni Tala nang hindi humihinto. "Tara na." 20 minuto ang lumipas, nakarating sila sa lumang bodega.
Isa itong napakalaking istruktura na gawa sa kinakalawang na yero at napapalibutan ng sirang bakod. Umiikot ang hangin sa mga butas ng pader. Aris, isecure niyo ng mga tauhan mo ang paligid, utos ni Arturo. Aakyat kami ni Tala sa tower. Delikado po, sir, reklamo ng detective. Anak ko siya at saksi ko siya, sabi ni Arturo. Walang ibang aakyat. Pumasok sila sa madilim na bodega. Puno ng kalat ang sahig. Umakyat sila sa hagdang bakal na lumalagit-git sa bawat hakbang. Pagdating nila sa itaas, sa harap ng isang saradong pintong bakal, sininyasan ni Arturo si Tala na manatili sa likod niya. Kumatok siya ng malakas. Mang Cardo, sigaw ni Arturo. Alam kong nandyan ka. Buksan mo. Walang sagot. Tanging ugong lang ng hangin. Mang Cardo, giit ni Arturo. Hindi ako pulis. Nandito ako para mag-usap tungkol sa aksidente, mi 23 taon na ang nakakaraan. Nandito ako tungkol sa sanggol na iniligtas mo. Narinig ang kilabot na tunog ng isang baril na ikinasa mula sa loob. Umalis kayo. Paos at basag na boses mula sa loob. Walang dapat pag-usapan. Ang patay ay patay na. Nagkatinginan sina Arturo at Tala. Tumango si Tala at lumapit sa pinto. Hindi lahat ay namatay, Mang Cardo. Idinikit ni Tala ang kanyang noo sa malamig na bakal. Buhay ako. Ako yung sanggol sa loob ng leather jacket. Ako yung batang iniwan mo sa ampunan. Nagkaroon ng mahaba at mabigat na katahimikan. Pagkatapos, narinig ang tunog ng paang kinakaladkad. Isang pag-ika. Sinungaling! Bulong ng boses. Namatay na siya. Nakita ko siyang namatay. Nasa akin ang kwintas niya. Inilabas ni Tala ang loket mula sa kanyang blusa. Nasa akin ang loket ng nanay ko. Buksan niyo po ang pinto. Parang awa niyo na. Gusto ko lang pong magpasalamat. Dahan-dahang gumalaw ang trangka. Bumukas ang pinto na may nakakakilabot na lagitgit. Sa dilim, isang matandang lalaki na may puting balbas at tagpi-tagping damit ang nakatutok sa kanila gamit ang isang lumang shotgun. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit nang tumapat ang kanyang mga mata kay Tala sa kanyang mukha, sa kanyang mga kulay pulot na mata, nadulas ang baril mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig ng malakas. Napaluhod si Mang Cardo, humihigbing parang bata. Diyos ko, iyak ng matanda habang tinatakpan ang mukha. Diyos ko, ikaw nga, kamukha mo siya, nakuha mo ang mukha ng babaeng hindi ko nailigtas. Sinipa ni Arturo ang baril palayo, pagkatapos ay ginulat niya si Tala yumuko ang bilyonaryo at inalalayan ang matanda patayo. Walang galit sa galaw ni Arturo, kundi isang desperadong pag-aapura. Bakit? Mahigpit na hinawakan ni Arturo ang balikat ni Mang Cardo. Bakit mo siya kinuha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buhay siya? Nag-angat ng tingin si Mang Cardo, puno ng takot ang mga mata. Dahil nagmamasid sila, bulong ng matanda. Yung mga lalaki sa itim na sasakyan, sila ang nagpasimuno ng aksidente. Gusto nilang siguraduhin na walang makakalabas ng buhay doon. Kung pumunta ako sa pulis, papatayin nila kaming dalawa. Kinuwelyuhan ni Arturo si Mang Cardo, iniangat sa lupa dahil sa tindi ng desperasyon. Anong mga lalaki? Sino sila? Nanginginig si Mang Cardo. Dilat na dilat ang mga matang nakatingin sa pintong bakal na tila papasok doon anumang oras ang mga multo ng nakaraan. Wala silang mukha, utal na sabi ng matanda. Nakabonet sila. Nakasakay sa isang itim na SUV, walang ilaw, walang plaka. Nakatago ako sa ilalim ng tulay nang makita ko sila. Hindi kayo nawalan ng kontrol, Don Arturo. Binangga nila kayo. Itinulak nila kayo sa bangin. Tinakpan ni Tala ang kanyang bibig. Binitiwan ni Arturo si Mang Cardo, napapaatras na tila na suntok. Isang pagpatay. Bulong ni Arturo. Hindi aksidente. Sinubukan nilang patayin ang buong pamilya ko. Bumaba sila sa sasakyan para tapusin kayo. Mabilis na patuloy ni Mang Cardo, iniluluwa ang mga salitang itinago niya ng 23 taon. Pero nasusunog na ang sasakyan nyo. Akala nila walang makakaligtas sa impyernong yon. Nagtawanan sila at umalis. At ang nanay ko, lumapit si Tala sa matanda. Paano?
Ako, nakalabas doon. Tiningnan siya ni Mang Cardo nang may nakakasakit na lambing. Hindi siya namatay agad sa pagkabangga. Isang leon ang nanay mo. Kahit bali ang binti, kahit sunog ang katawan, gumapang siya palabas bago sumabog ang tangke ng gas. Itinuro ng matanda ang gubat na tila tumatagos sa pader ng bodega. Natagpuan ko siya sa isang lumang kubo ng mga ngaso, kalahating kilometro mula sa kalsada. Sumisigaw siya, pero hindi sa sakit. Nanganak siya. Napapikit si Arturo, naikuyom ang mga kamao hanggang mamuti ang mga buko. Diyos ko, Carmela. Wala siyang kahit ano, umiiyak na sabi ni Mang Cardo. Dumadaloy ang luha sa madumi niyang balbas. Isang kutsilyo lang at lumang kumot. Pinilit niya akong tulungan siya. Sabi niya, kung maililigtas ko ang anak ko, wala na akong pakialam kung mamatay ako. At ginawa niya. Dinala kanya sa mundo sa gitna ng dumi at dugo habang nananalasa ang bagyo sa labas. Hinawakan ni Tala ang kwintas sa kanyang leeg, ramdam ang bigat ng kasaysayan. Ibinigay niya sa akin ang kwintas na to. Tama. Ibinigay niya iyan, pagtatama ni Mang Cardo. Bago siya malagutan ng hininga, pinangako niya sa akin na ilayo kita. Sabi niya kung malaman nilang buhay siya o ikaw, babalik sila. Itago mo siya kung saan hindi siya matatagpuan ng pera, sabi niya. Tumingin si Mang Cardo kay Arturo. Kaya hindi ako lumapit sa pulis, Don Arturo. Akala ko patay na kayo, at naisip ko, kung ibibigay ko ang bata sa sistema, mahahanap siya ng mga lalaki sa itim na sasakyan. Ang bahay ampunan, ang kaisa-isang ligtas na lugar. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Ninakaw mo ang anak ko. Napakalamig na sabi ni Arturo, bagaman ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halong galit at pasasalamat, pero iniligtas mo ang buhay niya. Biglang umingay ang radio ni Detective Aris. Pumasok siya mula sa likuran nila ng patago. Boss! Sigaw ng isa sa mga guwardiya sa radyo. May bisita tayo. 3 itim na SUV ang paparating mula sa main road. Nakapatay ang mga ilaw. Agad na nakakilos si Arturo. Ang sakit ng nakaraan ay napalitan ng banta ng kasalukuyan. Mga pulis ba yan? Tanong niya. Negative, sagot sa radyo. May mga dalang mahahabang armas. Hinarangan nila ang daanan palabas. Nahanap nila tayo. Daing ni Mang Cardo, umaatras sa dilim ng tower. Sabi ko na sa inyo, huwag kayong pumunta rito. Sabi ko babalik sila. Aris, ilabas mo ang anak ko rito. Utos ni Arturo, binubunot ang baril na nakatago sa likod ng kanyang suit. Dumaan kayo sa likod. Hindi ako aalis nang wala kayo, tay. Sigaw ni Tala, nakakapit sa braso ng ama. Kakahanap ko lang sa inyo. Eksakto. Tinitigan siya ni Arturo nang may mabagsik na pagnanasa at hindi nakita ulit, wawalain. Dumapa kayo, sumigaw si Aris. Itinutulak si Tala at Mang Cardo sa sahig. Isang segundo ang lumipas, nabasag ang bintana ng tower. Umalingaw-ngaw ang putok ng isang sniper rifle, kasunod ang sipol ng bala na bumaon sa pader ng bakal, ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Arturo. Bumaril sila. Sigaw ni Aris, gumagapang papunta sa hagdan. Kailangan nating bumaba sa basement. Mang Cardo, ituro mo ang daan. Freight elevator, nanginginig na sabi ng matanda. May lumang service elevator pababa sa tunnel. Tara, pinaputukan ni Arturo ng 2 beses ang basag na bintana para protektahan ang pag-atras nila. Tumakbo sila patungo sa kinakalawang na platform ng elevator. Umulan ng bala na parang yelo na tumatama sa metal ng bodega. Mula sa ibaba, narinig nila ang paggiba ng pinto at mga boses na sumisigaw ng utos sa wikang banyaga. Sino sila? Tanong ni Tala, nakakapit sa braso ni Mang Cardo habang bumababa ang elevator nang may maingay na lagitgit. Nireload ni Arturo ang kanyang baril nang may malamig at presisong galaw. Ang mga taong pumatay sa nanay mo, sabi niya. Ang tingin ay nangangako ng marahas na ganti. At sa pagkakataong ito, hindi ako magpapaging biktima. Bumagsak ang freight elevator sa sementadong sahig. Nanginig ang mga ngipin ni Tala. Umangat ang makapal na alikabok na nakakasakal. Kilos! Sigaw ni Arturo. Hinawakan ang kamay ni Tala at hinila papasok sa madilim na tunnel.
Aris, i-cover mo kami. Naiwan sa likod si Aris. Nagpapaputok pataas sa elevator shaft habang nagsisimulang bumaba ang mga ilaw ng mga umaatake. Sige na, boss, sigaw ni Aris. Ako nang bahala rito. Hindi kita iiwan, reklamo ni Arturo. Kailangan mong iligtas ang anak mo, sagot ni Aris habang ni-reload ang kanyang baril. Takbo. Napamura si Arturo pero alam niyang tama ang detective. Itinulak niya si Mang Cardo pauna. Ituro mo ang daan, matanda. Saan papunta itong tunnel? Sa ilog. Hinihingal si Mang Cardo. Ika-ika ng napakabilis. May lumang imburnal, kalahating kilometro. Mula rito, tumakbo sila sa masikip at maalinsangan na lagusan. Hanggang bukong-bukong ang tubig malamig at amoy bulok. Nadapa si Tala sa dilim, ginagabayan lang ng flashlight ng cellphone ng kanyang ama. Sa likod nila, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril ni Aris tulad ng malayong kulog, kasunod ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa mga pader. Ano yon? Napahinto si Tala. Pinabagsak ni Aris ang pasukan, sagot ni Arturo na hindi lumilingon. Bagaman tensyonado ang boses, alam niyang gumagawa ng paraan si Aris para bigyan sila ng oras. Patuloy lang sa pagtakbo. Tumakbo sila hanggang sa hapdiin ang kanilang mga baga. Tila walang katapusan ang tunnel, puno ng mga nag-iikang daga at tumutulong kalawangin na tubo. Sa wakas, nakakita sila ng kulay abong liwanag sa dulo, isang rehas na bakal na natatakpan ng mga baging. Pinukpok ni Arturo ang rehas gamit ang hawakan ng baril hanggang sa mabuksan ito. Lumabas sila. Gumulong pababa sa mabatong damuhan patungo sa pampang ng ilog. Madilim ang gabi, walang buwan. Doon! Turo ni Mang Cardo, hirap na hirap sa paghinga, papunta sa isang sira-sirang kubo na gawa sa kahoy. May tinago akong lumang pickup truck doon. Tumakbo sila, papunta sa sasakyan, isang kalawanging pickup na 30 taon na ang tanda. Pero nang paandarin ito ni Mang Cardo, umungal ang makina nito. Sakay! Sigaw ng matanda. Itinulak ni Arturo si Tala sa passenger seat at tumalon sa likod ng pickup. Sakto, 2 itim na SUV ang lumitaw sa itaas ng burol. Sinusuyod ang mga damo. Arangkada! Sigaw ni Arturo. Hinampas ang bubong ng sasakyan. Tinapakan ni Mang Cardo ang silinyador. Dumausdos ang pickup sa putikan at humarurot sa kalsada ng gubat. Tumama ang mga bala sa tailgate, naglabas ng mga tilamsik ng apoy. Nagsimula ang baliw na habulan sa gitna ng kagubatan. Mas mabilis, mas moderno ang mga itim na SUV at nakakabulag ang LED lights nila sa rearview mirror ni Mang Cardo. Aabutan nila tayo, sigaw ni Tala, nakatingin sa likod. Mula sa likuran ng pickup, malamig na bumaril si Arturo papunta sa mga gulong ng mga sumusunod. Nawalan ng kontrol ang isa sa mga itim na sasakyan, bumangga sa isang malaking puno ng pino at sumabog na parang bola ng apoy. Ngunit nariyan pa rin ang ikalawang sasakyan, patuloy na lumalapit. Cardo, lumiko ka sa kaliwa, utos ni Arturo. Papunta sa lumang tulay. Sira ang tulay, sigaw ni Mang Cardo. Gawin mo na lang. Pinihit ng malakas ni Mang Cardo ang manibela. Tumagilid ang pickup sa 2 gulong at pumasok sa malubak na kalsada. Lumitaw ang lumang tulay sa harap nila, isang istrukturang kahoy na tumatawid sa malalim na bangin. May nawawalang mga tabla sa gitna nito. Kumapit kayo! Sigaw ni Mang Cardo, nakapikit. Bumilis ang pickup. Sumigaw si Tala. Lumipad ang sasakyan sa patlang ng tulay at bumagsak sa kabilang dulo ng may matinding kalampag na sumira sa suspensyon nito. Ngunit nakatawid sila. Ang sumusunod na SUV ay masyadong mabigat at mabilis para makapagpreno. Sinubukan nitong sumunod. Ngunit bumigay ang marurupok na tabla ng tulay sa bigat nito. Nahulog ang SUV sa kawalan, naglaho sa dilim ng bangin. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ang malakas na pagbagsak nito sa mga bato ng ilog. Pumreno si Mang Cardo 1 kilometro mula sa tulay. Umusok ang makina ng pickup. Bumalik ang katahimikan ng gabi. Bumaba si Arturo mula sa likuran. Puno ng putik at grasa, ngunit buhay.
Binuksan niya ang pinto sa gilid ng pasahero at inilabas si Tala, niyakap ng mahigpit. Ayos ka lang ba? Tanong niya, sinusuri kung may sugat ito. Opo, nanginginig na sagot ni Tala. Tay, sino sila? Bakit galit na galit sila sa atin? Tiningnan ni Arturo ang sirang tulay ng may madilim na ekspresyon. Hindi sila galit sa atin, Tala. Sumusunod lang sila sa utos. Mga profesional na mersenaryo ang mga yon. Sino ang may pambayad sa mga mersenaryo? Tanong ni Mang Cardo. Bumaba mula sa sasakyan at sumandal rito. Kinuha ni Arturo ang cellphone niya, basag na. Inihagis niya ito sa lupa nang may galit. May isang tao mula sa sirkulo ko, sabi ni Arturo. May nakakaalam na papunta tayo sa bodega. 3 tao lang ang pinagsabihan ko. Si Detective Aris, tanong ni Tala. Isinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. Ang natitira ay si Ignacio. Malamig at nagliliyab ang mga mata ni Arturo. O isang mas mataas pa, isang nakinabang ng mamatay ang nanay mo, 23 taon na ang nakakaraan. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Tala. Hindi tayo pwedeng bumalik sa penthouse. Aabangan nila tayo roon. Hindi, sabi ni Arturo. Opisyal na tayong patay. Kahit para sa gabing ito lang, Mang Cardo, may alam ka bang ligtas na lugar? Walang kamera, walang teknolohiya, dahan-dahang tumango ang matanda. May alam akong isang inabandonang farm sa probinsya, 20 kilometro pa norte. Walang pumupunta roon. Pag-aari yon ng isang matandang kaibigan na matagal nang patay. Dalhin mo kami roon, sabi ni Arturo. Bukas, magsisimula tayo ng giyera, pero ngayong gabi, kailangan matulog ng anak ko. Sumakay ulit sila sa sirang pickup. Habang lumalayo sila sa ilalim ng mga puno, isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya na sa bingit siya ng kamatayan. Pero sa unang pagkakataon din, pakiramdam niya'y buong-buo siyang ligtas. Malamig at tahimik ang inabandonang farm. Sinira ni Arturo ang kandado ng pangunahing pinto gamit ang isang sipa at pumasok sila. Walang kuryente, ngunit pumapasok ang liwanag ng buwan sa mga basag na bintana. Huwag kayong magsisindi ng apoy, babala ni Arturo. Kung may satellite sila, ipagkakanulo tayo ng init. Naupo si Tala sa isang maalikabok na silya, yakap-yakap ang sarili. Tay, sabi niyo si Ignacio ang nakakaalam kung saan tayo pumunta. Pero abogado niyo siya. Bakit niya kayo gustong patayin? Dahil si Ignacio ang namamahala sa trust fund ng nanay mo, paliwanag ni Arturo habang tinitingnan ang baril niya. Kung patay na si Carmela at ang tagapagmana niya, ang buong kontrol sa mga shares ay mapupunta sa board of directors. Bumoto si Ignacio gamit ang shares ko sa loob ng 23 taon dahil akala niya walang tagapagmana. At ngayon, sumulpot ako. At ikaw, naiintindihan na ni Tala. Tapos na ang maliligayang araw ni Ignacio. Biglang gumawa ng mabilis na galaw si Mang Cardo na nagbabantay sa bintana. Don Arturo, tingnan niyo ito. Lumapit si Arturo. Sa di kalayuan, sa maalikabok na kalsadang dinaanan nila, makikita ang mga ilaw ng sasakyan na dahan-dahang lumalapit. Sinusundan na naman nila tayo. Nanginginig ang boses ni Mang Cardo. Pero paano? Itinapon na natin ang cellphone. Tiningnan ni Arturo si Tala, tapos kay Mang Cardo. Lumapit siya sa matanda at hinablot ang leather jacket na suot nito. Teka, reklamo ni Mang Cardo. Kinapa ni Arturo ang jacket, naglabas ng balisong mula sa bulsa at hiniwa ang tela sa kwelyo. Isang maliit at itim na metal na disk ang nahulog sa sahig. Tracker, sabi ni Arturo. Tinapakan ito ng kanyang sapatos hanggang sa madurog. Inilagay nila ito sa bodega, maraming taon na ang nakakaraan. Mang Cardo, matagal na pala silang nagmamanman sayo. Naghihintay kung may maghahanap ng totoo. Kumpol-kumpol sila, nakatingin si Tala sa bintana. 3 itim na sasakyan ang pumalibot sa bahay. Inabot ni Arturo ang baril kay Tala. Marunong ka bang gumamit nito? Hindi po, nanginginig ang mga kamay nito. Itutok mo at kalabitin mo kung may papasok sa pintong yan. Utos ni Arturo. Mang Cardo, harangan mo ang likod na pinto.
Lalabas ako. Papatayin nila kayo. Sigaw ni Tala. Hindi. Malamig na ngumiti si Arturo. Gusto nila akong lumabas. Gusto ni Ignacio na makasigurong patay ako at bibigyan ko siya ng sorpresa ng buhay niya. Lumabas si Arturo sa pintuan, nakataas ang mga kamay. Tinapatan siya ng mga ilaw ng sasakyan. Ignacio, sigaw ni Arturo sa dilim. Alam kong nandyan ka. Tapusin na natin ito. Bumaba ang isang bulto mula sa gitnang sasakyan. Si Attorney Ignacio, pormadong-pormado pa rin kahit nasa gitna ng bukid, may hawak na baril na may silencer. Trabaho lang Arturo, sabi ng abogado. Negosyo lang to. At ang anak mo ay isang pabigat na nagkakahalaga ng 50 bilyong piso. Wala siyang alam sa negosyo. Dahan-dahang naglakad si Arturo patungo sa kanya. Hayaan mo na siya. Ako na lang ang patayin mo. Tumawa si Ignacio. Oh, Arturo, napaka-sentimental mo palagi. Patayin silang lahat. Bago pa matapos ni Ignacio ang kanyang utos, umugong ang kalangitan. Isang itim na helicopter ng pulisya ang lumitaw mula sa likod ng mga puno, mababa ang lipad. Nakakabulag na spotlight ang tumapat sa mga mersenaryo. Ito ang Philippine National Police. Dumagundong ang boses mula sa megaphone ng chopper. Ibababa nyo ang inyong mga armas. Nalilitong tumingala si Ignacio. Anong nangyayari? Mula sa mga puno, 12 dosenang SWAT at tactical agents ang lumabas at pinalibutan ang mga mersenaryo. Sa unahan nila, may benda ang braso at sunog ang damit. Nakatayo si Detective Aris. Sabi ko sa iyo, boss, hindi kita iiwan eh. Sigaw ni Aris. Nakatutok ang baril kay Ignacio. Akmang itataas ni Ignacio ang baril niya, ngunit mas mabilis si Arturo. Dinaluhong niya ang abogado, pinabagsak ito sa pamamagitan ng isang brutal na suntok sa panga. Kinabukasan, punong-puno ang boardroom ng Soriano Tower. Lahat ng pangunahing stockholders ay naroroon, bumubulong-bulong at kinakabahan. Si Ignacio, may putok ang labi at nakaposas, ay nakaupo sa isang silya sa ilalim ng bantay ng mga pulis, ngunit hindi kinansela ang pulong. Ang chairman ng board, isang lalaking nagngangalang Don Vicente, ay pinalo ang mesa gamit ang kanyang gavel. Magsitahimik ang lahat dahil sa insidente kagabi at sa pag-aresto kay Attorney. Ignacio, kailangan nating bumoto agad upang i-restructure ang kumpanya. Iminumungkahi kong ideklarang wala na sa tamang pag-iisip si Don Arturo Soriano at kukunin ko ang buong kontrol. Sinasang-ayunan ko ang motion, sabi ng isa pang tiwaling stockholder. Teka lang, malakas na bumukas ang double doors ng boardroom. Pumasok si Arturo malinis, ahit, at nakasuot ng bagong suit na sumisigaw ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, naglalakad si Tala. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitress o hiniram na damit. Nakasuot siya ng isang puting suit, taas noo, at kumikinang sa kanyang leeg ang locket ng kanyang ina. Late ka sa sarili mong burol, Arturo, pangungutya ni Don Vicente. Bagaman namutla ito. Wala ka ng boses dito. Nasa kamay ni Ignacio ang proximo. Makukulong si Ignacio dahil sa attempted murder. Inihagis ni Arturo ang folder sa ibabaw ng mesa at binabawi ko na ang proxy ko. Pero hindi ako pumunta rito para bumoto. Pumunta ako para ipakilala ang majority owner ng kumpanyang ito. Itinuro ni Arturo si Tala. Mga Ginoo, ipinapakilala ko sa inyo si Tala Soriano, ang aking anak at ang nag-iisang tagapagmana ni Carmela Soriano. Umugong ang gulat sa buong kwarto. Kasinungalingan yan, sigaw ni Don Vicente. Namatay si Carmela ng walang anak. Isang manloloko ang babaeng yan. Janitress yan. Humakbang paharap si Tala. Hindi nanginginig ang boses niya. Ako ang anak ni Carmela. Matalim na tinitigan niya si Don Vicente. At may DNA test akong patunay. May salaysay ako ng taong nagligtas sa akin. At ang kwintas na suot ng nanay ko noong iniutos ninyong ipapatay siya. Mang Cardo, tawag ni Arturo. Pumasok ang matanda. Malinis na ito, nakasuot ng maayos na damit, kasama si Detective Aris. Nakita ko si Don Vicente na binabayaran ang mga taong iyon ng gabing, yon, nakakumbinsing kasinungalingan ni Mang Cardo, nakaturo sa chairman.
Nakita ko siya sa parking lot ng karinderya 2 oras bago ang aksidente. Bluff iyon. Isang paninindak. Pero umubra. Nagpanik si Vicente. "Wala ako roon!" sigaw niya. Si Ignacio ang nag-ayos ng lahat. Sabi niya, siya ang bahalang sumira sa preno. Naging bingi ang katahimikan sa kwarto. Tinakpan ni Vicente ang bibig niya na malayang umamin siya sa krimen. Ngumiti si Detective Aris at itinaas ang kanyang cellphone na nagre-record. "Salamat sa kumpirmasyon, Don Vicente," sabi ni Aris. "Arestado kayo for conspiracy to commit murder." Pumasok ang mga pulis sa kwarto. Sinubukan ni Vicente na tumakbo sa bintana pero hinarangan siya ni Arturo. "Tapos na," sabi ni Arturo. "Bumalik na ang pamilya ko at tanggal ka na." Dahil nakakulong na sina Vicente at Ignacio, mabilis na naayos ang gulo sa kumpanya. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng nawawalang anak ng pamilya Soriano ay naging headline sa buong bansa. Sa opisina ng presidente, nagsalin si Arturo ng 2 baso ng tubig. Nakatayo si Tala sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa syudad na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. "Ayos ka lang ba?" Inabot ni Arturo ang baso. Masyadong mabilis lahat. Pag-amin ni Tala, kinuha ang tubig. 3 araw pa lang ang nakakaraan, nagmamap ako ng sahig at nag-aalala sa upa ko. Ngayon, pag-aari ko na ang kalahati ng syudad na to. "Hindi ka binabago ng pera, Tala," sabi ni Arturo. "Pinapalaki lang nito kung sino ka talaga at matapang ka. Mas matapang ka pa sa akin. Nagtago ako sa likod ng trabaho at lungkot. Ikaw, hinarap mo ang mundo ng mag-isa." May kumatok sa pinto. Si Mang Cardo. Mukhang hindi siya komportable sa bago niyang damit. Pinaglalaruan ang sombrero sa kanyang mga kamay. "Don Arturo, Senyorita Tala, nandito po ako para magpaalam." "Magpaalam?" Ibinaba ni Tala ang baso at lumapit sa kanya. "Saan kayo pupunta?" "Hindi para sa akin ang syudad," sabi ng matanda. "Binigyan na ako ni Don Arturo ng bahay sa probinsya, may sakahan at mga aso. Sobra-sobra na to sa nararapat sa akin." "Deserve niyo ang buong mundo, Mang Cardo," niyakap siya ni Tala. "Iniligtas niyo ang buhay ko ng 2 beses, isa noong ipinanganak ako at isa kagabi. Tinupad ko lang ang pangako ko," maluhaluhang sabi ni Mang Cardo. "Siguradong ipagmamalaki ka ng nanay mo." Nakuha mo ang tapang niya. Lumapit si Arturo at nakipagkamay kay Mang Cardo. "Nasa ibaba na ang sasakyan, ihahatid ka kung saan mo man gusto." "At Cardo, salamat." Nang umalis ang matanda, lumingon si Tala sa kanyang ama. "Ano nang gagawin natin ngayon, Tay?" Ngumiti si Arturo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. "Ngayong buhay na ulit tayo, babawiin natin ang mga nawalang oras. Pero bago yan, may pupuntahan muna tayo para ipakilala si Carmela sa kanyang anak." Opisyal at tahimik ang pribadong sementeryo ng pamilya Soriano. Nagbigay ng lilim ang matatandang puno ng akasya sa mga puting marmol na lapida. Maaliwalas ang araw na iyon, malayong malayo sa bagyo na nagmarka sa kanilang buhay ng napakahabang panahon. Magkahawak kamay na naglakad sina Arturo at Tala patungo sa pangunahing puntod. Nakasulat sa lapida, "Carmela Soriano, minamahal na asawa." Lumuhod si Tala sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmol. "Hello ma," bulong niya. "Ako to, si Tala." Nakatayo si Arturo sa likuran para bigyan sila ng privacy, pero sininyasan siya ni Tala na lumapit. "Patawad, Carmela," basag ang boses ni Arturo. "Patawad kung hindi kita naprotektahan. Patawad kung hindi ko na lamang buhay ang anak natin." Alam niya, hinawakan ni Tala ang kanyang locket. Alam niyang mahahanap niyo ako. Kaya niya binigay sa akin ito para lumiwanag ang daan ko pa uwi. Inalis ni Tala ang locket at inilapag itong mabuti sa ibabaw ng lapida. "Ibinabalik ko na po ito, ma. Tapos na ang misyon mo." "Hindi." Kinuha ni Arturo ang kwintas at isinuot ulit sa leeg ng anak. "Gusto niyang ikaw ang magsuot niyan. Ito ang simbolo na ang pag-ibig ay nananatili kahit sa kabila ng kamatayan."
Ito ang simbolo na ang pamilyang Soriano ay hindi kailanman sumusuko. Tumango si Tala, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha, ngunit nakangiti, tumayo siya, at tiningnan ang kanyang ama. May naisip po ako, sabi niya. Gusto kong magtayo ng foundation gamit ang pera ko para sa mga batang katulad ko. Mga batang nawawala at kailangang mahanap. At gusto kong kayo ang mamuno. Tinitigan ni Arturo ang matapang at mapagmahal na babaeng naging anak niya. Magandang pakinggan. Anong ipapangalan mo sa foundation? Tiningnan ni Tala ang puntod ng kanyang ina. Pagkatapos ay ang locket sa kanyang dibdib. Carmela Foundation, sabi niya. Para wala nang kailangang maghintay ng 23 taon para makahanap ng tahanan. Nagyakap ang mag-ama sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Ang mga multo ng nakaraan ay sa wakas, mapayapa ng nagpapahinga. Ang hinaharap ay maliwanag at puno ng pag-asa. At sa leeg ni Tala, ang locket ay muling kuminang na tila isang walang hanggang kindat mula sa nawalang babae na sa huli ay nagtagumpay. Ang kwentong ito ay nagiiwan ng pagyanig sa ating mga kaluluwa na puno ng emosyon. Ipinapaalala nito sa atin na bagaman ang kadiliman at kasakiman ng tao na kinatawan ng pagkakanulo nina Ignacio at Vicente ay sumubok na ibaon ang katotohanan sa ilalim ng mga taon ng katahimikan at pasakit. Ang liwanag ng tunay na pag-ibig at hustisya ng Diyos ay palaging makakahanap ng bitak upang sumikat. Ipinapakita nito na ang sakripisyo ng isang ina tulad ni Carmela ay isang walang hanggang kalasag na hindi masisira ng panahon o ng kasamaan. Sa pamamagitan ng katapangan ni Tala na ginawang lakas ang kanyang paghihirap at sa determinasyon ni Arturo, natutunan natin na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa walang tinag na desisyong ipaglaban ang isa't isa laban sa lahat ng pagsubok. At kahit sa mga pinakanakalimutang sulok ng lipunan, tulad sa puso ng isang natatakot na matanda gaya ni Mang Cardo, nakatago ang kakayahang gumawa ng kabayanihang magbabago sa tadhana ng mga henerasyon. Ang kwentong ito ay isang malakas na patotoo na hindi pa huli ang lahat para bawiin ang ating pagkatao at na ang kabutihan. Kahit minsay mukhang naeengkanto, ay may tahimik na lakas na kayang pabagsakin ang pinakamatataas na tore ng kayabangan at tiwaling kapangyarihan. Kung ang paglalakbay na ito ng luha, tensyon at pagtubos ay humaplos sa inyong puso at nagbalik ng inyong tiwala sa makatarungang pagtatapos, buong puso namin kayong inaanyayahan na i-like ang video na ito at i-share ito sa mga taong nangangailangan ng mensahe ng pag-asa ngayon. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi nyo palampasin ang mga kwentong inihanda namin ng may buong puso para sa inyo. At mangyari po lamang na sabihin sa comments, sa tingin nyo ba ang tadhana ang laging naglalagay ng lahat sa tamang lugar o kailangan nating lumaban para lumikha ng sarili nating hustisya? Gusto naming basahin at makipag-ugnayan sa inyo. Walang katapusang pasasalamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito. Mag-ingat kayo palagi at panatilihing buhay ang pag-asa. Hanggang sa muli sa susunod nating video.